Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya din naman tayong weakness eh. At may kapansanan din. Oo, at may kanya-kanya din tayong strength. May support system tayo na wala sa isa pero meron sa isa. Pero ang nakikita ko, balance lang ang mundo palagi. Parang friendship sa magkakaibigan. May comedy, may medyo tatanga-tanga, may matalino, may bossy, may financer. Laging kumpleto lagi sa magkakaibigan na ganun. Yung mga taong marereklamo, isa lang sure ko dyan, konti lang ginagawa niyan sa buhay. Sabi nga, the problem with being strong, nobody cares when you are weak. Maybe we are earning, pero umiiyak pa rin naman tayong mag-isa. May mga moment din tayong mas masakit kasi wala kang mapagkwentuhan. Paano ka ba talaga magtatagumpay sa buhay kung ikaw ay hirap sa buhay ngayon? Unang-una, huwag mong isipin na mahirap buhay mo. Ang buhay naman kailangan ng negative para magkaroon ka ng positive. By nature, ang isang bagay na pinagdadaanan natin, pag ninamnam mo ng todo, makakaisip ka ng solusyon kasi lahat ng taong successful, I'm sure lahat ng na-interview mo, meron silang point sa buhay nila, nasagad sila. At dahil dun sa nasagad sila, dun sila nangako sa sarili nila na gusto na nila pagbabago. It doesn't matter about how much you earn eh. A problem is still a problem. In short, mahirap ka, may problema yan. May kaya ka, may problema din yan. It's how you react. Sabi nga nila, hindi naman importante kung ano ang problema mo. Ang importante, paano ka nagre-react sa problemang yon. Pwede mo ba siyang gamitin as fuel para magbago buhay mo? Or pwede mo siyang gawin na reason para mag-stay ka kung nasaan ka ngayon? Yung buhay natin by choice, not by chance. 100%. It's how you react sa nangyayari sa'yo. Sino bang nagdidesisyon ng buhay nila araw-araw? Sino bang nagdidesisyon na imbis magsipag, nagiging tamad? Sino bang nagdesisyon na imbis basahin mo yung mga libro na mamotivate ka at mai-inspire ka, magbabasa ka ng mga dyaryo na maninegative ka at lalong i-justify, mahirap kasi Pilipinas eh, bagsak na kasi ang Pilipinas eh, third world country tayo. Choice natin lahat ng nangyayari sa atin. Ayaw lang natin aminin kasi masakit. Kaya yun ang dapat na ma-realize natin na maging responsible tayo sa nangyayari. Kaya pag inisip mong mahirap yumaman, babalik na yung cognitive bias natin na makikita mo na lahat ng kahirapan. Cognitive bias. Unfair ang utak mo. Makikita mo lang yung gusto mo eh. Pag mahal mo ang tao, lahat magbuti makikita mo. Everything will change. Yung friend mo ngayon, pwedeng next year hindi mo na kaibigan. Yung nakahiligan mo ngayon, maybe next year hindi mo na rin gusto. And that's life. The moment we want to change, automatic you need to be ready sa changes na mangyayari sa buong palibot mo. Why is that most of the people takot sa change? Masakit eh. Tapos hindi ka comfortable. Kaya love natin ang comfort zone. Pero kaya kailangan mo siyang i-hack kasi walang nag-grow sa comfort zone. Ako nga, tinuturo ko lagi sa mga handle kong tao, you need to face your fear. Kasi the point na ma-train mo ulit ang utak mo, kaya naman palang gawin ko tong dating kinakatakutan ko. Wala nang makapag-stop sa'yo the moment nagkaroon ka ng mga gusto sa buhay kung gusto mo ng pagbabago sa buhay. Marami din naman naging successful na may kapansanan. Ang explanation ko bakit ka may kapansanan, binibigyan ka lang ng isang choice na yun na mismo ang gawin mo para ka mas umasenso sa life. Kasi parang tayo, pag nagkakaroon tayo ng problema, inahatid tayo sa isang kanto para magkaroon ng direksyon ng maayos buhay natin eh. The point na nagkaroon ka ng kapansanan, limited na lang ang magiging choices mo. Parang ito, marami tayong pwedeng gawin, pero hindi natin dapat lahat ginagawa. Dapat ang gagawin lang natin yung kailangan at importante na gusto mo dun sa goal mo mismo. Kasi kaya maraming taong hindi successful, inuubos ang Netflix. Correct. Inuubos tikman ng lahat ng milk tea. Inuubos lahat yung lugar na papasyalan. Inuubos lahat ng okasyon ng kaibigan, birthday, fiesta, lahat. Kaya nasasayang yung oras nila. Kung ano yung resources na meron kayo ngayon, just utilize and maximize it, di ba? Kasi iyan na yung given ng buhay sa inyo eh. Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya din naman tayong weakness eh. At may kapansanan din. Oo, at may kanya-kanya din tayong strength. Hindi natin masasabing pantay ng sobra ang mundo. Pero masasabi ko siyang naging pantay siya kasi may strength at weakness tayo. Correct. May support system tayo na wala sa isa pero meron sa isa. Pero ang nakikita ko, balance lang ang mundo palagi. Parang friendship sa magkakaibigan. May comedy, may medyo tatanga-tanga, may matalino, may bossy, may financer. Laging kumpleto lagi sa magkakaibigan na ganun. Kaya doon ko rin na-realize na pati sa tao, ganun din. It's just, sabi mo nga, paano mo lang i-maximize kung ano ang meron sa'yo. You need to accept the reality na it will take years para ka maging successful sa life at magkakaroon lagi ng up and down. Kung mahal natin ang success, we need also to love failures. Mahalin natin both worlds. Kasi pag namahal mo yon, you will be unstoppable kasi hindi ka naman malulungkot habang nag-fail ka kasi alam mong kailangan mo siyang daanan eh.
Yung sitwasyon kasi noon sa ngayon magkaiba. Ang meaning niya noon kasi, hindi ka pwedeng pumunta ng langit kung ang mundo mo ng iba, wala ka ng ibang ginagawa, iniisip kundi puro na lang pagyaman, pagyaman, pagyaman. Saka ka mahirapan. Pero kung mayaman ka na balanse ka, marunong ka pa rin naman mag-serve, may oras ka pa rin naman sa pamilya mo, may oras ka pa rin sa sarili mo, okay pa rin eh. Nakokontrol yung quote na yon kasi depende kung sino nagsasabi. And the sad part of that, yung nagsasabing ganun, sila pa nang hihingi ng pera. Para sa akin, napakadali intindihin kung hindi maganda ang pera. Bakit? Binyag, bayad. Libing, bayad. Kasal, bayad. Lahat na lang ng galaw din naman may bayad eh. Paano masasabing hindi importante ang pera kung yun mismo na nagsasabi ng hindi importante ang pera, sa kanila mismo alam nila na importante ang pera. Kung makikita nila yung lahat ng mali, palitan nila ng learnings. Kasi kaya ka lang nasasaktan kasi iniisip mo mali. Wala kang makikita ang taong successful nang hindi nagkamali. Yung mga taong marereklamo, isa lang sure ko dyan, konti lang ginagawa niyan sa buhay. Sabi nga, the problem with being strong, nobody cares when you are weak. Maybe we are earning, pero umiiyak pa rin naman tayong mag-isa. May mga moment din tayong mas masakit kasi wala kang mapagkwentuhan kasi ikaw yung inaasahan ng lahat.